napakahirap po kapag may nawawala sa ganitong panahon dahil wala pong kasama, walang nakakasama, walang mga tao na ang layo ho namin doon sa sasakyan. Pinick up na si Lola Ansay doon sa isolation facility sa probinsya kanina. Kagabi pa po yun, hindi na rin nakayanan po ni Lola. Nagpaalam na rin po siya. Tapos napaka-challenging ho dahil ang daming kailangang sundin. So miski maraming gustong makiramay, pero yun, ano po yan, dire-diretso na po yan sa sementeryo sa Buena Vista. Napakahirap po na mawalan ng mahal sa buhay sa ganitong panahon dahil kahit na marami hong gustong mag-asikaso, pero napakalimitado ho ng mga bawat bagay, mga galaw, movement, mga paglibing, pagburol. Wala nang burol-burol, dire-diretso na ho sa sementeryo. Masyadong maraming protocols. Kahit gusto nyo pong iuwi, hindi agad may uwi dahil maraming kailangang asikasuhin. Hindi rin pwedeng paglamayan. Napakahirap po ng sitwasyon sa mga pamilya ho na nawawalan. Nararanasan po namin ngayon yung sakit at bighati. Ito lamang ho yung bagay na pwede namin, I can contribute, yung maipakita namin sa mga kamag-anak namin na si Lola ay pauwi na sa Buena Vista. This is the least that we can do, para at least yung kanilang dalamhati mawala, dahil malaki si Lola nung dinala dyan, nakakausap pa, pero ngayon wala na si Lola. So hindi man lamang ho na kita na rin ng aming mga kamag-anak. So napaka very challenging ho talaga ng panahon ngayon. Kahit gusto ho nilang umuwi, pero yung mga kamag-anak namin, mga kapatid ni Lola na nasa Mindoro, nasa Maynila, sa Novaliches, hindi ho sila talaga, walang nakakauwi dahil sa sistema ngayon. So wala rin hong kasama, mga immediate, wala. Ako lang ho available dito sa Buwak, kaya kailangan kong at least samahan para maipakita naman ng aming makita ng aming mga kamag-anak yung pag-uwi ni Lola. Hindi man ho buhay, pero layo na pala nila. Sige, dahan-dahan ka lang. Ang hirap po, ang hirap sa panahon ngayon, lalo na dito sa Marinduque. Wala ho tayong krematorium man lamang kung gusto nating medyo paglamayan yung mahal natin sa buhay. Wala hong krematorium para i-cremate na lamang yung bangkay para sana ay mapaglamayan at makasama man lamang sa ilang mga gabi. Hindi po, pag namatay po, dire-diretso na po talaga sa sementeryo. Napakahirap po ng sitwasyon. Layo na pala. Wala hong ibang kamag-anak, kami lamang po. Salamat po kay Mayor Libelo dahil siya nagbadala ng oxygen. Si Mayor Leo Libelo ng Mugbog, siya po yung nagbadala ng oxygen para kay Lola, pero wala rin po, hindi rin po nakaya ni Lola. Nakakalungkot po. Malayo kami, nandun kami sa least makita ng mga kamag-anak namin, ng mga pinsan namin na nandyan sa labas, na auwi na si Lolang Ansay sa Buena Vista. Nandun sa puting sasakyan. Ang hirap po, mahirap talaga ang sistema, mahirap ang sitwasyon, kaya palagi hong mag-ingat. Napakahirap po talaga.
kuya ho na nagbantay, si Kuya Rico, hindi rin ho makakasama sila kasi nga nagbantay ho sila. Ayan po, dyan po nakasakay si Lola Ansay. Napakahirap ng sistema, napakahirap po ng sitwasyon kapag may nawawalan na mahal sa buhay. Sana yung mga kamag-anak namin napapanood yung pag-uwi ni Lola Ansay sa Buena Vista. Dami ho niyang napakalambing ho ni Lola sa amin. Napakalambing niya sa amin. Sabi niya pa kay ama, magpagaling ka. At si ama ho kasi may sakit, diabetes. Sabi niya lagi, magpagaling ka at magpalakas ka. Tapos tingnan niyo ho yan, mas nauna pa nga siya kay ama. Hindi mo talaga alam ang buhay ng tao. Salamat po sa inyong mga pakikiramay sa pamilya. Si Lola Chang Ansay, nandiyan na siya. Ate Kati, sabi ni Lolang Ansay kay ama, magpagaling daw si ama. At para humaba pa ang buhay. Pero si Lola pala yung mauuna po. 63 po si Lola Ansay. So yan, sana napapanood. Ang hirap po ng sistema ngayon dahil kahit na gusto po natin na bigyan ng maayos na libing, bigyan ho ng burol, hindi po magagawa dahil limitado po ang movement, lalo na po kapag ganito po yung naging kaso ng kanyang pagkamatay. So very challenging po, lalo na sa mga kamag-anak at mga mahal sa buhay. Super challenging po talaga. Ang hirap po. Yung mga kamag-anak po namin ng mga mataak, ito lang po ang tanging paraan na makikita at makakasama niyo po si Lola para sa paghatid sa kanya sa kanyang huling hantungan. So mamaya po ay hindi po pwedeng lumapit, malayo po yung distansya sa kanya, kaya sa ganitong bagay lamang po namin siguro mapapakita sa aming mga kamag-anak yung pag-uwi ni Lola sa Buena Vista. Salamat po pala kay Mayor Leo Libelo na siyang tumugon noong kinailangan po nung tumawag po sa akin si Kuya Rico na kailangan ni Lola ng oxygen, ay nakiusap po ako kay Mayor Libelo dahil wala po kaming mahanap na oxygen. Ay si May nagkaubusan po kasi ng oxygen tank, med oxygen tank, ay si Mayor Leo Libelo yung isa sa nagbigay ng oxygen. Kaya pasalamat po kami kay Mayor Leo Libelo dahil pagamat hindi po siya taga Buena Vista, siya po ay taga Mugpog, pero hindi po siya nagdamot na ipahiram po sa amin yung oxygen ng Mugpog. Yan. Mahirap po ang sistema talaga, lalo na po kapag yung talagang wala, mahirap po talaga. Walang wala, ang hirap pong gumalaw kapag limited po ang resources. Siguro nanonood si na Ate Elaine, alam kong sobrang hinagpis nila Ate Elaine dahil kahapon pa kinailangan pang maghintay noong casket. Ang hirap po talaga, napaka very challenging ang resources, ang limited ng movement, tapos hindi pwedeng paglamayan, agad-agad kailangang iburol, hindi man lamang mabigyan ng yung mapalitan ng damit, malagyan ng
maayusan ho yung mukha, wala na talagang ganun, dire-diretso pong inasilid po sa cadaver bag. Yeah, masakit ho sa kalooban talaga. Andito na po kami sa Gasan. Oo, sina Uncle June nagpapaabot ho ng pakikiramay. Ito para yung mga kamag-anak namin na hindi ho makakauwi dahil sa sistema, makita po ninyo na sa pagkakataon pong ito ay nandito na kami sa Gasan at auwi na po namin sa Buena Vista si Lola. Actually, natanong ko kay ama kong hindi dito tayo, umikot siya umikot siya. Bilis lang. Ang bilis nung St. Peter. Marami kami mga kamag-anak ngayon yung nanonood dahil kahit sa pamamagitan nitong live feed natin makita nila kung ano yung sitwasyon. Yan, so nandito na po kami sa Gasan. Ang bilis nung St. Peter, nandun ang layo. Mukhang hindi na maabot itong ating battery dahil naiwan ko yung charger ko. Mahiram na lang kita kay Ate Elaine mamaya. Umikot na. Gasan na po kami, mabilis lamang ito. Oops, ikot. Buena Vista this way. Ayun. Oops. Merong oops, yan. Ingat po kayo palagi mga kababayan. Si Lola nakasakay sa kulay puting service ng St. Peter. Sana kayanin yung ating battery. Ito ata diretso na po ito sa Campo Santo. Hindi ko lang so sure. I'm not so sure. Ingat po kayo palagi mga kababayan. Ingatan po ninyo yung inyong mga mahal sa buhay, lalong lalo na po yung mga may edad na, yung may mga comorbidity. Sila po kasi yung prone sa ganitong sakit. At the same time, kung may available na pong bakuna sa inyo, magpabakuna po kayo. Mahalaga po talaga na bakunado. Yung iba, ang rami ho nating mga kakilala na miski madaling araw kinailangan ho na ilibing agad. At least kahit papano si Lola, napakita natin sa aming mga kamag-anak kung paano siya iuwi sa Buena Vista, kung saan siya talaga lumaki at tumanda. Yan. Yung iba nating mga talagang dire-diretso lang, no? So kahit papaano nakikita ng mga kamag-anak namin na si Lola ay auwi na namin sa Buena Vista. Malaking bagay na masilayan nila kahit sa huling pagkakataon.
kahapon pa po kami malungkot nung nalaman po namin nga ni na ganito yung naging situation. Di na rin kinaya ni Lola. Nasa casket na po. Sure? Hindi ko nakita. Casket na yun, sir. Automatic yun. Kasi bawal yung inibing ng naka-bag. Okay. Ang tagal po ni Lola sa ospital. Umabot po ng mga 3 weeks. Grabe. Tapos ito pa pala yung mangyayari din at the end of the day, ano. Naasa po kami na magaling dahil sabi po ni Kuya ay nag-exercise na si Lola, nakain na ng malakas, tapos ay nagalaw niya yung kamay niya, mga paa niya, at excited na siyang umuwi. Pero kaya hindi na ako nakapag-post din dahil alam kong makauwi na si Lola soon, pero hindi namin akalain bigla ho yung ganun. Sige, kita ay papasok na rin ng bayan. Oo po, taga-Sihi po. Taga-Sihi po si Lolang Ansay, Mataak. Magpapaalam na po muna pansamantala dahil nalobat po ako. Hindi pa natin yun, sir. Hopefully, ha? Alive pa pagkababa. Alive po namin nalaang mamaya sa sementeryo. Okay, so God bless everyone. Lagi po kayong mag-ingat. Face mask, social distancing, hugas ng kamay. Basta ang mahalaga po, ingatan nyo kung may mga magulang ho kayo, mga nanay, tatay, lolo, lola na matatanda na. Sila po yung dobling ingatan ninyo dahil sila ho ang prone sa ganitong virus. Maraming nagapaabot ng pakikiramay kay Lola. Manang Ansay, yan. Si napakalambing ho niyan sa